for another day. Thank you, Lord God, sa time na muli makapag-aral po kami, Panginoon, ng iyong salita. And Lord, thank you, Lord, dahil kahit po marami pong may lagnat ngayon, patuloy pa rin kami na magkakasama. I pray po na may use po si Pastor June para po ma-deliver sa amin yung message po na for our training today. And Lord, nawa po mas dumami pa po ang maka-attend ngayon. Marami pa pong buhay ang patuloy na inyo pong mag-guide at matulungan, Panginoon, upang sa aming ikabubuti, sa aming pong training. And Lord, lalo po sa topic na ito, sa aming pong service, dahil tunay na, Panginoon, bilang servant mo po ay sama-sama kami na kikilos, gagawa, Panginoon, para po sa inyo pong ikalulugod, Panginoon. Bless po kami, bless niyo rin po si Pastor Jun. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so good afternoon, everyone. At we're hoping that some more people will catch up. And gusto ko rin ibalita na yun nga, yung lahat ng mga sessions natin from session 1 to session 8 ay available na sa ating website. So if you want to review, which is very important actually, kasi nahinto nga tayo, you just type in christchurchinmakati.org, isang word lang yon, at punta kayo sa discipleship. So lahat ng recordings ng ating mga previous sessions ay naroon na, pati mga slides. So at yun ay ating ino-open, and if you want to share, meron kayong gustong dinidisciple at gusto nyo na maintindihan niya rin yung naiintindihan ninyo, you can use actually the slides and also the proceedings. So today ay papasok tayo sa ating 9th session, and I'll be taking over kay Inan kasi nagkasakit din siya at nakita na natin sa boses niya talagang hindi pa ayos. Pero sabi niya, I believes that the next topic na 2 weeks from now ay ready na siya because it's actually worship, and being a member of the worship team, ay naniniwala ako he will handle it very well. So we begin today. Mag-share ako ng ating screen, and siguro ay gagawin ko muna ng assistant co-host si Pastor Yan, para pag mayroon na mapasok na ito muna, andali po, mayroong papasok na late, ay siya na lang ang mag-admit. Good afternoon po. Okay, good afternoon. So let's begin with our lesson today. Topic nga natin ay the discipline of service. Okay? The discipline of service. This is session 9. Session 9. So, bago natin ipagpatuloy doon, actually ay gusto kong atin uling maintindihan bakit ba talaga kailangan nating pag-aralan yung mga spiritual disciplines. At sandali lang, inaayos ko yung view. Okay, so paki-mute lang po yung iba na hindi makailangan magsalita ngayon. Okay, so the discipline of Sir Jun, si Ate Erna po ata yung nako-host niyo. Si Erna ba? Sorry. Opo. So, balik ako. Okay, sandali lang ha. Okay na?
Yan, okay na. Okay na po, okay na. Okay. So, Let's continue on. So, ating pag-usapan ngayon ay spiritual discipline of the discipline of service. Okay, bago natin ituloy doon sa discipline of service ay i-review natin why do we have to have spiritual disciplines. At ito ay hindi ko matandaan kung anong session natin na take up, but is very important para na wag nating kalimutan. The purpose of spiritual disciplines is the total transformation of the person. Kailangan, kaya tayo magkakaroon ng disiplina ay para magiging ganap ang pagbabago. And actually, yun nga, kung tunay tayong disciple ng ating Panginoon, we will actually practice spiritual disciplines. Because disciples, sa definition nga natin ay a disciple is a person who follows Christ and is what you call being trained or being equipped to become like Christ. And what is required is discipline. Okay, so the total transformation of a person of the person begins with what we call the renewal of the mind, pagbabago ng isip. At itong verse na ito ay talagang malimit, ay talagang kabisado ng karamihan. That the beginning of any change, especially for a believer, is the renewing of the mind. Because if we do not renew the mind, sabi dito, you will not be able to know what God's will is. Sabi dito, you will be able to test and approve what God's will is. Medyo hindi ko gusto masyado yung translation na to, but see here, because yun nga, tayo ay nagsasubmit sa Holy Spirit, but yun nga, commission ay hindi alam kung ang ating iniisip ay from the Holy Spirit or from ourselves or from others. So, but by the renewing of the mind, ay magsisimula yung ating transformation. Without the renewing of the mind, walang transformation. And then, yun nga, the total transformation also is dependent upon replacing all destructive habits with a new life-giving habits. Okay, so yung luma ay papalitan ng bago. I-destroy na yung luma dahil destructive ngayon at papalitan ng life-giving habits. And involved pa rin dito yung mind. Sabi dito, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, hindi lang yung pagbabago ng isip, kailangan ang pagbabago ng isip may direksyon. At ang direksyon ay yung totoo, yung kagalang-galang, yung tama, yung malinis, yung kaibig-ibig, at kaakit-akit o kahanga-hanga, admirable. Kung ito ay pwedeng sabihin natin praiseworthy or mabuti, ito dapat ang laman ng ating isip. And, yun nga, what comes in, comes out. Sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks, and also our actions are dependent on it. But our topic today is very, very important. Kasi ito nga yung huli sa outward disciplines. Diba? Merong inward disciplines at merong outward disciplines. So, in practicing this discipline, actually, it is actually something that is what you call nakikita, nararamdaman, at higit sa lahat, nakaka-apekto sa iba. And let me begin with doon sa sinabi ni Robert Foster doon sa kanyang article. Sabi dito, as the cross is the sign of submission, so is the towel the sign of service. Bakit niya sinabi ito? Robert Foster reminded us doon sa isang pangyayari doon sa upper room before the Lord's Supper, before the last evening ng ating Panginoon, nakasama, nabuo ang 12 alagad. Ito ay nasa John chapter 13. Okay, chapter 13,
At ito dinidescribe yung actually yung introduction to the Last Supper. Okay? So, during this, when they gathered together, especially ang mga Hudyo, kapag sila ay nagkasama-sama, nagtitipon-tipon, lalo na ito nga isang celebration of the Passover, one of the requirements ng mga naroroon ay sila muna ay maghugas ng paa. And normally, sa paghuhugas ng paa, yung mga servant na nandoon ay silang nagtatrabaho. But in that day, wala ito dahil unang-una nga yung kanilang pinuntahan is something like a rented room, yung upper room. Hindi kanila yon. At ang si Jesus at ang kanyang 12 alagad, kasama yung sinasabi na kasama raw doon sa painting ni Da Vinci ay kasama raw si Mary Magdalene. I don't know if that's true. Ay wala isa sa kanila na magkukwalify actually to wash the feet of the all who are present. And surprise, dahil wala ngang gagawa noon, bigla kumuha ng towel at ng batya o noong basin na pinunlagyan na ng tubig at si Jesus ang naghugas ng paa nila. So, bakit dito? 2 beses niyang sinubmit ang kanyang sarili. One, at the cross, actually the day after, but he also submitted himself to the disciples. And huwag nating kalilimutan na sabi niya, kung ito'y ginawa ko, dapat gawin niyo rin. Kaya we are talking about the discipline of service today. Because yun nga, yung ating gustong develop na character, ugali, habits, ay ginawa itong bagay na ito to serve. And the point is not actually to do away with authority. Kasi yun nga, sa lahat ng naroroon, ang may authority talaga ay si Jesus Christ. Diba? Siya yung teacher, yung rabbi, yung kanilang sinusunod. But instead of, let's say, calling let's say Judas or Simon or anyone else among the group, siya mismo ang gumawa at naghugas ng paa noong 12 alagad. Now, ngayon dito sa pinag-uusapan natin, ang ibig sabihin nito ay para makapaglingkod tayo ay we have to surrender or tanggalin na lahat yung authority that all of us, everyone had equal authority. Hindi ito ang point ng service. Ang totoo, ang ginagawa, kasi in the world today, meron tinatawag na, siguro narinig nyo na ito, yung tinatawag na pecking order. Okay? Kung baga sa manok, merong tutuka muna, pagtapos na siya, merong susunod sa kanya. That's how the world operates today. At kung ikaw ay nasa mababa sa pecking order o doon sa kukuha, ay gumisan ang sayo ay tira-tira. Hindi ito ang talagang ibig sabihin ng service. Hindi ibig sabihin na tatanggalin na ang authority. Kundi ang gustong ipakita dito sa ating pag-uusap tungkol sa service, you do not lose your authority if you volunteer to be a servant of all. Diba? Kasi doon sa isang pagkakataon, dito rin, actually, tinanong, who is the greatest in the kingdom of heaven? Na-mention din sa, at dahil nga sinabi ng nanay ni John at ni yung magkapatid, James and John, who will be the greatest, who will be sit down in the left and the right side of the king when Jesus assumes the kingdom. At nakiusap siya sa kay Jesus Christ, sabi niya ay, kung pwede ba yung 2 anak ko na ito ay sabihin natin siya mong ilagay doon sa kaliwa at kanan mo. But ang sagot ng ating Panginoon ay yun nga, wala sa kanyang kamay, hindi siya ang may authority tungkol doon. At ang sabi nga niya sa Matthew chapter 20:28, ang sabi niya sa inyo, hindi ito ang kaayusan natin. Hindi ito katulad ng nangyayari sa sanglibutan.
At sabi niya sa Matthew 20:28, whoever would be great among you must be your servant. So, kung sinong gustong maging dakila sa lahat, dapat siya ang magiging tagapaglingkod ng lahat. So, we will unpack these words from our Lord Jesus Christ. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi, ang totoo, marami namang, napahaba yata ako, nakalimutan ko na ito ipakita. Sabi dito, balikan ko na lang, the discipline of service. If I, then your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do as I have done to you. Ito ang sabi ni Jesus doon sa upper room. Isa pa, sabi nga dito sa yung nirelate ko sa Matthew 28, sabi niya, Jesus called them together and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave, just as the Son of Man did not come to serve, but to be served. Come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. So, makikita natin dito, hindi naman ine-erase yung authority. But you gain your authority by being of service or a servant of all. Okay, so madali actually namang pag-isipan to, madaling gawin actually kung iisipin. But ang totoo ay hindi lahat ng klase ng paglilingkod ay sabihin natin totoong paglilingkod. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Arnold noong isang araw tungkol sa honoring your parents. Di ba? We can actually obey your parents, our parents pala, without honoring them. Kasi deep within, there is rebellion. Deep within, there is complaining. And it's the same thing about service. Pwedeng, inasabi natin nga na naglilingkod tayo, but totoo, ito ay hindi paglilingkod, kundi merong selfish agenda pa rin kung bakit ginagawa mo. Kaya nga, ang ating tusunod na pag-uusapan ay tungkol sa, yun nga, naguguluhan ako kasi medyo napapahaba ang aking kwento. Okay. Replacement lang kasi ako. So, pasensya na kayo. Okay? But this is important. Sabi dito, the spiritual authority is this an authority not found in a position or title, but in a towel. Ang ibig kong sabihin nito, yun nga, ang ating authority and commission ay influence ay mas makukuha natin not by using our title or position, but in a towel, in serving. Actually, naalaala ko ulit yung pinag-usapan natin noong devotion natin noong Tuesday. Napag-usapan din natin itong bagay na ito. Na kung minsan kahit mga parents, ang ginagamit nila yung pagiging nanay o pagiging tatay at hindi yung winning the respect or getting the influence over the children. Diba? So, ito nga yung gusto kong makita natin. Diba? Authority comes not in position or title. Do not need to emphasize your title or your position if you have influence. And the best way to what you call secure or get influence is service. Okay? Pahinga kaya muna ako para mai-reorganize ko medyo dahil very quick ang ating preparation dito. Okay, so tuloy natin. So, by the way, later on, kung may question kayo or gusto nyo idagdag, I would really appreciate na para malaman ko na meron naman tayong talagang may nakikinig. Although binibilang ko yung ating participants at sa times to ang karamihan dito, marami-rami rin naman tayo ngayon. Okay, so pag-usapan natin yung nabanggit ko kanina. You can actually serve without joy. You can actually serve as if you are really serving. But the thing is, you are actually serving yourself. Kaya nga, ating pag-usapan natin ay yung self-righteous service versus true service. Ito yung second item din doon sa book ni Richard Foster about the discipline of service. So, if
true service is to be understood and practiced, it must be distinguished clearly from self-righteous service. Yung kaya ka naglilingkod, actually ang focus mo ay hindi paglilingkod, kundi makita ng iba na ikaw ay mas matuwid, mas magaling, or whatever. The focus is the self. Okay, so ano ba yung mga let's say evidences or maaring sabihin nating masasabi nating qualities of a self-righteous service. So pag-usapan natin ngayon at ayon kay Robert Foster, ito yung mga what is self-righteous service. Number one, it comes from human effort. A human effort, di ba? So, ibig sabihin, ang human effort, it expends immense amount of energy calculating and scheming how to render the service. Ang tawag dito ay, yun nga, ito'y pinag-isipan mo ng husto dahil gusto mong kung minsan ay makita ng iba na ikaw ay mas mahusay kaysa kanila. Okay? So, ang ibig sabihin nito ay hindi talaga driven kung sino ka, kundi ito ay dapat ang nagpo-prompt dito ay yung sarili mong desire na kumisay mapansin o kaya ay meron kang gustong makuha, kaya lahat ng pwede mong gawin ay gagawin mo. At kung minsan, ang paraan nga dito, ang sabi natin ay kung minsan ay mag-lay down a trap. Kasi meron kang nagawa, kaya pag kami nagawa kang serbisyo sa kanya, lalo na sa mga Pilipino, nagkakaroon ng tinatawag natin utang na loob. At pag may utang na loob na siya, magagamit mo na siya kung minsan. Ito yung human effort. So, ito hindi pwedeng mangyari na pagiging true service. Because true service comes from a relationship actually with the divine or with the Holy Spirit. Ito ay hindi nakakapagod to dahil unang-una, you are just following what the Holy Spirit tells you. Pangalawa, self-righteous service is impressed with the big deal. Anong ibig sabihin nito? Ang gusto lang ng self-righteous service ay yung mga services na makikita sila. Mapapansin sila. No offense sa worship team. Kung minsan ito yung dahilan kung bakit gustong-gusto sa worship team dahil nasa limelight. Kahit na yung mga preacher, kung minsan ito yung dahilan. Kasi dito lang magkakaroon ng pagkakataon ako na mapakinggan. Okay? So that's the big deal for him or for her. So, ang gagawin niya, ito siya kasi kung may talent, at kahit nga kung minsan walang talent, ay dito niya gagamitin ang kanyang discriminately yung opportunities to be in the limelight ay ginagamit niya. A self-righteous service also requires external rewards. It needs to know that people see and appreciate the effort. It seeks what we call human applause. Diba? So, kapag ang iyong ginagawa na paglilingkod ay yun nga, parang katulad din ng nauna na ang sentro ay makilala ka, ang sentro ay mapansin ka, at pagka walang pumansin ay tinatamad ka, ba? Ibig sabihin nun talagang pinaglilingkuran ay hindi yung taong kasi binibigyan mo ng serbisyo, kundi sarili mo. Pang-apat, sabi ni Robert Foster, and I agree actually with all the things that he mentioned, self-righteous service is highly concerned about results. Aminin ko sa inyo, no, kung nagsisimula, I'm like this. Kaya nga lagi ako mainit ang ulo.
Marami ako nasaktan and I'm sorry for that. Because I want immediate results. Because yun yung nasa marketplace. So, I admit na I was in a period of bitterness. Kasi parang wala naman nangyayari. But I realized that, yun nga, the results are not with me. The results are with the Lord. Of course, I'm still interested in achieving goals. Kaya nga meron tayong ginawa ring goals for 2022. But I still believe that as each one of us move towards the direction that God is setting us, the results are with Him. Not only for the future, but also for the current times. So mahirap ito talaga, na lalo na sa organization, kapag ang lahat ay immediate results at hindi relationship ang inaasikaso, ang paglilingkod kalimitan ay nagiging hindi masaya dahil naghahanapan, nagsisisihan. Di mo kasi ginawa ang dapat mong gawin. Pagka mayroong hindi nangyari, lahat ang hinahanap ay kung sino ang dapat sisihin. Because we are more focused on the results instead of relationships and instead of the goal. Next is a self-righteous service picks and chooses whom to serve. Madali lang itong maintindihan. Sometimes, ang pinaglilingkuran natin ay hindi ang Diyos, kundi ang pinaglilingkuran natin ay someone who we believe ay magkakaroon tayo ng advantage even sa ministry kung tayo magiging sabihin part ng kanyang team, o kaya ay kung minsan ay siya tayo ay dahil alam natin pagka siya ay pinakisamahan mo ng maayos, merong sabihin natin personal advantage. Ang sabi ni Francis Assisi, sabi ni Richard Foster, sabi ito ang sinabi niya in a letter. Being the servant of all, I am bound to serve all and to administer the bomb-bearing words of my Lord. Okay? So, kasi meron din naman na ang talagang pinaglilingkuran, hindi yung nasa itaas, kundi yung nasa bababa. Nasa mahihina, may hina. Bakit? Kasi later on, meron siyang plan na tungkol sa kanila. Na-mention ko na yun kanina. And it is a self-righteous service. Okay? Next, a self-righteous service is affected by moods and whims. Ano ibig sabihin nito? Depende sa araw, depende sa panahon. Sabi nga ay mayroong tayong nabasa ko yung biometrics. So, pagka maganda ang biometric mo at medyo inspired ka ng araw na ito, then I'll serve. Pero kapag meron ako nararamdaman kahit konti, I will have. At meron nangyari before ko gawin yung dapat kong gawin. At commission nga, pag ang response or ang environment or weather, whatever, ay hindi ayos, then kalimutan na lang natin kung ano ang dapat kong gawin. Okay, so, at commission, yun nga, meron pang mga highly spiritual, pagka hindi niya nalamdaman ang presensya ng Holy Spirit, when they are not moved by the Spirit, kahit na kailangan gawin, gagawin. True service does not require, let's say, yung mga feelings na the Holy Spirit is here. Kumisa nga yung mountaintop experiences. Merong kapag tayo ay mga dumaan sa mga encounter, nasa mountaintop experience, then bumalik na sa bahay, dumating sa reality. Minsan ito ay hindi na nagpapatuloy because the environment of what you call reflection and the environment of what you call quote-unquote presence of the Holy Spirit ay nawala dahil naroon na nga sa real world, nakalimutan yung mga kinomit niya, hindi sa tao, hindi sa Panginoon. So, hindi tinitingnan ibang tao at environment. But through service, ano man ang kay mainit, kay umulan, kay bumagyo, there is a need. That person who is a true servant will
answer the need. Then, self-righteous service is temporary. It functions only while the specific acts of service are being performed. Having served, pahinga na, di ba? Kahit hindi pa tapos, yung dapat gawin, di pa na-achieve yung dapat mangyari, pagka medyo nakikita niya na marami na namang nagawa, masaya na, tama na yan. Okay? At kumisa nga dahil ang sabi natin ay ginagawa lang dahil ginagawa ng iba, pag huminto sila, hinto na rin siya. Okay? So, walang persistence. Nag-iintay lang na mayroong makitang para masabing nakikisama naman siya. Kasi kaya nga, ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakahati-hati yan ang pinag-usapan natin kanina ng umaga. Because, yun nga, a self-righteous service fractures community because there is actually sometimes some destructive forms of manipulation. So, ayon kay Robert Foster, ito. So, ang tanong natin sa ating sarili ngayong hapon, before we continue, tingnan natin mabuti ito. Are we really doing a true service? Or naglilingkod lang tayo dahil we're looking for a reward? Actually, na isang problema rin doon, di ba? Kaya nga, yun nga, sabi natin, in a real environment, when we are really children of God, hindi na tayo nagtatanong kung dapat ba ito, hindi. We do not operate on do's and don'ts. We just answer the need. When there is a need, that we perceive a need, and we will move. Sabi nga ay move our hands. Kaya nga, yun nga, ang discipleship, sabi nga ay touching the heart, challenging the mind, and what you call working with the hands. And that is service. Now, we go to the next. Kasi kung minsan nga problema, ang pwedeng mangyari ay yung paglilingkod ay hindi na actually paglilingkod, kundi anong relationship ng service at saka humility. Okay? Sabi ni Richard Foster, more than any other single way, the grace of humility is worked into our lives through the discipline of service. Humility, as we all know, is one of those virtues that is never gained by seeking it. The more we pursue it, the more distant it becomes. To think we have it is sure evidence that we don't. Diba? Siguro, hindi ko na kailang paliwanag yan. Diba? So, ang totoo, sabi niya ay gusto kong maging humble. Okay? Tapos, ang nakakatawa nga yung isang caricature, nanalo siya ng award na sa isang camp, nasa the most humble, at binigyan siya noong the most humble camper. So, ang ginawa niya, yung niyang award, simula sa araw na makuha niya yung award na yon, hanggang sa umuwi siya ng bahay, dala-dala niya yung kanyang award na sabi ito, the most humble camper. Sabi dito, more we pursue it, the more distant it becomes. Para rin yung patience, di ba? Napipray ka sa Lord ng patience and you want it now. Sabi ni Robert Foster, being a servant comes from the grace of the Lord and the grace of humility. So of all the classical spiritual disciplines, service is the most conducive to the growth of humility. Why? Because when you do not have humility, hindi mo talaga hindi ka papayag na ikaw ay, let's say, siyang gagawa ng mga iniiwasang gawain. Okay? So, sabi ni Robert Foster, hindi ko na ilagay dito, nothing disciplines the inordinate desires of the flesh like service, and nothing transforms the desires of the flesh like serving in hiddenness. Okay? Yung mga paglilingkod na nasa background lang ay siyang
actually nagiging mas maganda at nagiging talagang tunay na paglilingkod. Okay, so, nailagay ko pala sa slides. Okay, so, ngayon, ang pag-usapan natin ay, paano ba? Yes, I want to serve. But, kung minsan, merong but. Why is there hesitancy to serve? Or yung pag-aalala ba na huwag akong na maglingkod ako ay too called for? Sabi ni Robert Foster, the hesitancy is prudent since it is wise to count the cost before plunging headlong into any discipline. Actually, hindi lang sa service. We experience a fear that comes out something like this. If I do that, nakasulat sa slide, people will take advantage of me. They will walk over me. Diba? Kapag ako ay, let's say, nagpakumbaba at ginawa ko itong bagay na ayaw gawin ng iba, yun kasi ang servant, diba? Baka naman, gawin akong, sa wikang Tagalog, sabi niya, ay gawin akong doormat o basahan. So, right here, we must see the difference between choosing to serve and choosing to be a servant. When we choose to serve, we are still in charge. Yan ang gusto ko makita kanina, pinag-usapan natin, authority. When you choose to serve, you do not lose your authority. Diba? Yun ang pinakita ng ating Panginoon. When He washed the feet of the disciples, still Jesus, He's still their master, He's still the rabbi. But He did it because there is a tradition that all who will participate in that meal should have their feet washed. So, walang gumawa, so siya na ang gumawa. So, when we become what we call a servant, we decide whom we will serve and when we will serve. And if we are in charge, we will worry a great deal about anyone stepping on us that is taking charge of us. Kapag ka-inisip natin na baka ako ay gawing doormat ng mga taong ito, ang totoo, yung authority natin lalong hindi nakikita. Sabi niya, but when we choose to be a servant, we give up the right to be in charge. There is a great freedom in this. If we voluntarily choose to be taken advantage of, then we cannot be manipulated. Because we are the one who in control. When we choose to be a servant, we surrender the right to decide who and when we will serve. We become available and vulnerable. So ito yung hesitancy, naintindihan natin ito. But it's not about being a slave. It is about a decision to serve our ultimate master. Okay? So, ang tawag dito ay voluntary servitude. And ang totoo, sabi ni Apostle Pablo, is a great choice. Sabi niya, but when we choose to be a servant, we give up the right to be in charge. There is a great freedom in it. And actually, this, so even in the Old Testament, kung natatandaan ninyo, sa Old Testament, yung mga nagiging slave, which because of their utang or because of something na, di ba, sa kanila, pagka sa mga Hudyo, pag hindi ka bayad ng utang, pwedeng gawing slave ang iyong mga anak at pati ikaw. So, but every 7th year, actually this year is a 7th year, Shemitah ang tawag dito, 5782 sa year, sa calendar ng mga Hudyo. Today is the year of yung Jubilee. Okay? Dapat ang mga slaves ay palalayain. Doon sa araw na yon, merong ginangyayari sa kanila na ang tatawag ay pipili ka. If you want to be a bond servant or a love slave, you will tell your master that I will stay here, I will no longer separate from you. Ibig sabihin noon, you choose to serve continuously the master who owned you. Yun ang kanilang sitwasyon noon. But, ibig sabihin, kaya nga ang tawag doon, bond servant, pero malaya na siya. Hindi katulad nung siya slave. When he choose to be with the family, with under that master, mas malaya siya. At higit sa lahat,
because it's your own decision, nakakatulong ito sa relationship nila. So therefore, that the fear that we will be taken advantage of instead on, actually it is justified, but it is not what will happen because actually yun nga nagsiserve kalimitan ay siyang mas malalim ang influence, lalo na sa kultura natin mga Pilipino. Hindi tayo makahindi kapag nakikita natin yung leaders natin mayroong ginagawa na hindi akma. Nahihiya nga tayo, di ba? Pagka merong katulad niyang mga backdoor ministries na nangyayari kapag ang ating mga leaders ang gumagawa niya, ano ba yung mga backdoor ministries? Yung, let's say, yung mga nag-aayos ng mga upuan, naglilinis ng mga ng kwarto, ng pagkatapos ng service. Pag nakikita natin na ating mga leader ang gumagawa noon, di ba nahihiya din tayo? So makikita natin yung decision to do something that is not in your job description or in your position of authority. That is the best act of service na po pwede natin maipakita na makakatulong talaga. Hindi lalong lalawak ang influence natin. So, is it important that we remember that meron talagang fear ko minsan na maglingkod? Yes. It is valid. But remember, you do not lose authority if you are a leader who is willing to go beyond what is in your, let's say, job description or in the expectation of your of the group that you are serving. Dahil ang totoo, nakikita nila na mayroong kulang sa kanila. Kaya ngayon, maganda, binulong sa akin ni Sister Tita. Sabi niya, I do not lord it over. Nasa Hebrews ito. But you will serve. Okay? And influence increases. Kaya nga itong service, actually, ito ang pinakamabilis at pinakamagandang paraan ng winning souls and making disciples. It's not actually how we are able to explain the gospel. Because in service, they feel the gospel, the good news. Diba? Tayo, we're existing in the world today, we are still here. For the Great Commission, kabisado natin lahat. So, but going beyond what is expected so that we can actually make the people feel that God has changed us, that we are really willing to move beyond what is normal, yun ang makakapag-convince that we are. Nabalikan natin yung simulante ka na. It's about transformation. So, ang transformation ay mangyayari lamang makikita nila kapag nararamdaman nila not through our words, but through our actions. So, I think that explains it. So, huwag tayong matakot na makakahina ito sa atin. So, pag-usapan natin ngayon, how do we apply? Because we are talking about the outward discipline, service in the marketplace. Ibig sabihin lang ito, doon kung saan ka naroon. Kasi sabi nga sa atin, I'm sure you are familiar with these words na meron dati sa mga simbahan. Enter to worship, depart to serve. Enter to worship, depart to serve. Real service, kahit na ano pang ministry mo sa church. Whether you are in a worship team, in the tech team, you are a Sunday school teacher, you are a preacher, or you are whatever na ministry mo sa church, ang tunay na paglilingkod ay hindi yung nasa loob ng bahay-sambahan. Kundi ang tunay na paglilingkod, yung marketplace. Ano ang marketplace mo? Yung iyong household, yung iyong office, yung iyong business. Wherever you are, it's your marketplace. Because you are actually selling Christ. Actually, although it is not tamang term, pero yun ang talagang dahilan kung bakit ka naririto sa mundo mo ngayon, sa mundo natin ngayon. So, service is not a list of things that we do. Though in it, we discover things to do. Diba? Kasi nakikita mo nga yung need. It is not a code of ethics, but a way of living. Ito nga kaya nga sinasabi ko kanina pa, we do not operate, we do not live
based on do's and don'ts. We live because there is a need. People need the Lord. Yun ang sabi ng isang kanta. But they will not see the Lord until they feel the Lord. And the way they feel the Lord is through our service. Okay, so it's not a code of ethics, it's a way of living. So what are the different types of service na pwede natin gawin? Ito sa sinabi kong marketplace. Okay? Una, it is what we call the backstage or hidden or backstage ministry. Kasi nga, even public leaders sometimes are guilty of this, na mayroon lang silang ginagawa na appears to be service kapag merong nakatingin. Di ba? Nalala ko yung isang kinuwento sa akin ni Pastor Chris Salamat, hindi ko alam kung narito siya ngayon, yung mayor ng Malolos, si Bebong Gatchalian. Kasama natin sa church, si Bebong. And ang iniiwasan niya lagi, kung ano man ang ginagawa nila na yung sinasabi nating service sa community biyang mayor, hindi siya nagpapapicture. Siguro dahil naintindihan yan, ang tunay na paglilingkod ay yung paglilingkod na ginagawa because there is a need at hindi para sa popularity. So, sa church, meron ding mga, gusto kong makita natin, merong mga, sabi niya, backroom or backstage ministries. And sometimes, nakakalimutan natin ito, pero sila talaga ang dahilan kung bakit na maging maayos ang ating service. Katulad na ginagawa ni Kuya Edgar, ni Kuya Lito, yung mga nagkatrabaho, nag-aayos ng ating lugar. Sila ang totoong kadahilan kung bakit maayos ang ating mga services. Di ba? Dahil sila yung naroon na. Katulad din sa mga tech team. Diba? Tayo natutulog pa, sila nag-arrange na doon. This is true service. Diba? Inaayos nila yung dapat na lang para tayo maging smooth ang ating service. So this is one of service in what we call the marketplace para maging maayos lahat. Okay? Although sometimes yun nga, yung hidden service sometimes is only for the sake of person served. Yun nga, katulad ng mga nag-aayos ng stage, nag-aayos ng ating mga dekorasyon, nag-prepare ng mga materyales, ng mga pagkain, ito ay para sa iba. Pero alam natin na kapag hindi ginawa yun, ang nangyayari ay nagiging hindi mabuti ang uri na kung anong dapat gawin. So, kailangan huwag natin kalimutan. This is a service of small things. Sa Bible, meron na i-mention na katulad dito. Sabi niya sa Acts chapter 9, verse 39, sabi na si Dorcas. Ano bang trabaho niya? Dorcas found ways to make coats and garments for the widows. Siya isang seamstress o mananahi. So, dahil ang kanilang weather ay hindi katulad natin, may mga winter, ang ministry niya ay hindi yung katulad ni Apostol Pablo, ni Peter. Kanyang ministry ay doon sa mga tinatawag nating mga bagay na talagang nakakaapekto sa klima at sa kondisyon ng mga tao. Okay, so ito ang una na gusto kong makita natin na pwede rin maging bagay. The service of small things. Diba? Ano yung service of small things? According to Pastor, nawala sa aking notes. Okay. Hindi ko makuha ng sandali lang po. This means that simple assistance sa mga bagay na sabi nating warnings na pwedeng sabi nating na nakakalimutan ng iba. Diba? Yung mga risks, alam mo na pagka nawala yon ay hindi magiging maayos ang, let's say, ang program o ang activity, itong mga bagay na ito ang kanilang inaasikaso. Hindi yung siya ang tatayo sa gitna, siya ang magiging
center of attraction. Parang sabi ni Robert Foster, it's like sugar and salt. Okay? Sugar, siyempre, it's more exquisite, mas gusto natin, but its use is less frequent. But salt, small thing, pero pag wala, pag isang soup ay walang lasang asin, di ba? Hindi masarap. So, small things na dinadagdag natin, nakaka-enhance ng mga okasyon, ay talagang dapat nating makita na makakatulong. Okay? Next is the service of guarding the reputation of others. Dito maraming kuminsan nagkakaroon tayo ng failure. Tandaan natin, I think we have also discussed this last Thursday, merong mga pagkakataon na yung ating let's say, somebody leading us. Ang naging example nga natin ay si Noah after the flood. Makakagawa sila ng hindi nararapat. Diba si Noah, doon sa ating pinag-usapan, dahil napasarap siya sa kain ng ubas, nalasing. At nakita siya ng kanyang anak na si Ham, na natutulog na hubad. At sabi sa ibang translation ay meron pa siyang ginawang iba. At ang ginawa niya sa halip na gawin na takpan yung kahubaran ng kanyang ama, ay kinuwento pa niya sa kanyang kapatid at sa mga kapatid at maaaring sa iba pa at pinagtatawanan niya yung kanyang ama. This service of guarding the reputation of others ay isang bagay na gusto kong maintindihan natin na napaka-importante ito. Kasi yung nga, kalimitan, pag may nakita tayong mali, let's say sa pastoral team or sa worship team or saan man, sa ating sa church, sa halip na kumisan, direktahin natin sa kanila yung mga napapansin natin, itanong kung tama yung ating analysis or ating feelings, ay ating pagkukwentuhan. At kumisan nga sa D-group meeting pa natin pinag-uusapan. Kaya nga sabi ni Paul kay Titus, speak evil of no one. So kung may nakikita tayong, let's say, hindi kaakit-akit sa atin o hindi maganda sa ating paningin, to guard the reputation of those people, one of the service that we can render to them is to really confront them, clarify with them kung ano yung kanilang nakita na hindi natin nagustuhan. So, ito yung isang sabing simple. Kahit sa loob ng simbahan, kahit sa labas ng simbahan, dahil ang ating service ay nangyayari sa labas ng simbahan, kapag meron tayong hindi naunawaan sa kilos ng iba, one of the things that we can do to protect them and to serve them is to clarify with them what we think they are not doing properly or correctly. Okay? So, next is the service of being served. Ito ay medyo medyo ma-experience din natin doon sa gabi na hinugasan ni Jesus yung paan ng 12 disipulo, di ba? Si Peter kakaiba sa lahat, di ba? Sabi niya, when Jesus began to wash the feet of Peter, he refused. Yeah? He would never let his master stoop to such a menial service on his behalf. It sounds like a statement of humility, but in reality, it was an act of veiled pride. Kasi Jesus' service was an affront to Peter's concept of authority. Kaya nga sabi ni Peter, hindi ako papayag na hugasan mo ang aking mga paa. Ito nung ibig sabihin nito. Kuminsan, merong mga tao na napakahirap gawan ng mabuti dahil parang ayaw nila na malaman ng iba na may kulang sa kanila. That's also pride, and that's also actually doing disservice to those people who wants to help. Meron kasi talagang tao kuminsan na ayaw maniwala na may kulang sa kanya. Sabi ng aking misis, katabi ko dito ay ma-pride. Kaya hindi rin maturuan. Di ba? When we are actually being taught, we are being discipled, we are being served. Pero kung minsan, ayaw natin kasi alam ko na yan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Okay? So, siguro, isipin na lang natin. Meron ba pagkakataon na ako ganito?
Then, the next one, excuse me, the service of common courtesy. What's common courtesy? Kapag initin ay hindi agree tayo sa ating naririnig sa iba, o hindi tayo parehas ng tingin sa isang bagay, one common courtesy is actually to be gentle and to show respect toward that person that thinks differently than what we think. Actually, itong message ng kanina umaga ay related dito. Kaya nagulo ko minsan kasi merong mga tao na yun nga hindi na maturuan ay meron pang lahat ng hindi agree sa kanya dinidespise niya. And sometimes kahit na yung mga tao na yun gusto rin natin kumisa mag-share ng katotohanan. Ito nga yung approach dati ng matatandaan ko nung ako'y bata pa. Ang pangangaral ay ginagawang debate. At sa debate, kung minsan ay sabihin ko na yung term, bastusan. Tama ako, mali ka. Matalino ako, mangmang ka. I know, this kind of service, this kind of disservice does not work lalo na sa panahon na ito. Kasi kaya nga, kailangan we focus on sharing the good news, not on putting down the practices or the beliefs of other people. That's common courtesy. Kaya nga, bigyan natin ng privilege. Kasi nangyayari nga ay naging hypocritical tayo. Basta ginagawa natin tama, pag hindi nila ginagawa, ang ating ginagawa, sila ay mali. So, that's discourteous. Okay? So, hindi ko na masyadong baka naintindihan nyo naman. Next is service of hospitality. Ito medyo nakakalimutan na ngayon. Sabi ni Peter sa 1 Peter 4:9, practice hospitality grudgingly to one another. At kung mababasa rin natin sa Hebrews, meron sabi niya ay, be hospitable, sometimes you might be entertaining an angel. Dahil sa panahon na ito nga, meron ng mga hotel, meron mga, let's say, lodging room. Ang mga pastor, na dati ay tumitira sa mga miyembro, hindi ko makalimutan dito, laging sa Alfonso, ang natatandaan ko na laging tinitirahan ng mga pastor ay yung bahay ng yung isang elder, si Lolo Segundo yata yun. At sa ekonomiya, natatandaan ko, sabi na marami rin nagsabi sa akin ng mga pastor na nag-alaga sa kanila ay si Nanay Mila. As is hospitality. Okay? So, sabi ni Apostol Pedro, huwag nating kalimitan ito. Kasi yun nga, sometimes you are entertaining angels. And sometimes, ito ang nagiging dahilan kung bakit pati yung mga pastor ko minsan nagiging hindi nakikilala. Kasi yun nga, binabayaan lang natin na sila. Of course, hindi naman kailangan sila ay ating entertain sa bahay, pero siguro ay sino man na at yun kaya sa ating church din. Of course, yun nga, yung pagkatapos ng church ay tayo uwian na, wala nang pakialaman. Yung hospitality na face-to-face tayo, spend time with our brothers and sisters, listen. Kasi ang next na pwede natin gawin is service of listening. Diba? The first service that we owe to other is a fellowship with them, and it consists in listening to them. Just as love, sabi ni Foster, just as love to God begins with listening to His Word, so the beginning of love for the brethren is learning to listen to them. Okay? Kasi yun totoo. Kung minsan yun nga, at nagtanong ako nung bago ating first Sunday ng Tuesday na tayo unang mag-meeting kung saan nagustuhan mo, thankful for the church. Ito yung isang gustong na hindi ko makalimutan.
Sana ay magpatuloy tayo dito. We are a welcoming church. We are a church who listens to people. So, that's the ministry, the service that we can continue. And then, sa Galatians chapter 6, verse 2, sabi niya, service of bearing the burdens of each other. Dali natin ang pasanin. It's the royal law, sabi ni James sa chapter 2, verse 8. It's the law of love. It's the law of Christ. So, love is perfectly experienced if we actually tayo nakikiramay, nakikipasan sa mga problema, iniintindi natin. Kaya nga yung sinabi ni Jesus Christ, my yoke is easy and my burden is light. Malaramdaman lang ng tao yon, hindi sa pamamagitan ng prayer lamang, kundi kapag tayo ay handang makipanalangin, makipunyagi, at higit sa lahat, kung may pangangailangan, tayo ang mag-provide kung meron tayo noon. So, ito yung pwede nating makita na paglilingkod. At hindi, naka-importante sa lahat, sharing the word of life. Of course, the word of life is best shared by experience, by feeling what it means to be somebody who declares that he is the Son of God or the daughter of God. So, in conclusion, mga kapatid, our final words on the discipline of service, one reality must be clearly understood in the life of service. The very fact that we are finite means that if we say yes to one task, then we must say no to other tasks. Anong ibig ko sabihin dito? Kung minsan, ang naging dahilan din naman ng sobra nating paglilingkod, ay kubisan ang ating priority ay hindi na maayos dahil tayo nga ay limited. Sabi dito, the discipline of service asks us to serve irrespective of class or status distinction, but it also recognizes our human limitations. That is the reason for discipline. Remember, the disciplined person is the person who can do what needs to be done when it needs to be done. But sometimes, yun nga, ito ay failure ng napakarami ring mga church leaders, church workers. Ang galing-galing nila pag ang relationship ay tungkol sa church, pero napapakalimutan yung kanilang first love o yung kanilang first ministry, which is to the family. Meron akong alam na pangyayari na yun nga, dahil sa kanyang paglilingkod, sa akala niya ay tunay na tao na nagmamahal sa kanya, kinalimutan, tinalikuran ng pamilya. Pero nang bandang huli, nalaman niya na minamanipulate pala lang siya. So, anong ibig sabihin? We say yes to one task. We have to say no to other tasks. We have to establish our priorities. And ulitin ko, our first ministry is our family. Kaya nga pati sa qualification ng mga elders, di ba? Sabi niya, if one does not manage his family well, how can he be entrusted with managing or leading the family of God? So, the last thing, discernment kung what to prioritize and obedience to the Lord are the keys. So with those things about service, tandaan natin, the service is the most important thing that will concretize the understanding and the appreciation of the gospel. Sabi nga ay, action speaks louder than words. So thank you for listening, and yan po ang ating the discipline of service. It's an outward service. You cannot serve if you do not find a need and feel that need. Thank you very much, at sana ay makatulong sa atin ang pinag-usapan natin ngayon. So if you have questions or additions or gustong iklaro, ay pwede natin i-entertain sa mga susunod na sandali. Thank you very much. Thank you for your attendance today.
Wala. Any question? Is it helpful? Wala yatang makaintindi. Okay. Malinaw na malinaw. Sa kalinawan ay nasisilaw tayo. Ano? But it speaks to all of us. Ang binabasa ko nga ito, sabi ko, it speaks about me, about leadership. Okay? So, stop na natin ng recording. Kaya baka kayo magtanong